lahat ng tao nakakaranas ng kahinaan. Pero ang tanong, ano ang ginagawa mo pag nararanasan mo yung kahirapan na yan? Itinuturo sa atin ng mga pagbasa ngayon, dumaing tayo sa Panginoon. Lumapit tayo kay Jesus. May mga nagtatanong sa akin, Father, masama po bang sisihin ng Diyos? Masama po bang magtanong sa Diyos? Masama po ba na magduda sa Diyos? At ano ang sagot? Masama o hindi? Hindi. Dahil tandaan mo, nauunawaan ng Diyos na hindi mo nauunawaan ang buhay at hindi mo nauunawaan ng Diyos. Di hamak na mas malawak ang pangunawa niya sa iyo, kaya alam niya na hindi lahat ng bagay maiintindihan mo. Kaya ka nagtatanong, kaya isinisisi mo ang lahat sa Kanya, kaya nagdududa ka sa Kanya. Hindi dahil gusto mo siyang talikuran, kundi dahil hindi mo lang maintindihan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang lahat ng mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea, nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino sa inyo ang gustong makaranas ng karamdaman, paghihirap at kamatayan? Taas ang kamay. Bababa ko yung kamay ko, ayoko din eh. Natural naman ho sa tao na ayaw natin yun. Kaya, pag naranasan natin yun, pag naramdaman natin yun, hindi tayo mapalagay. Hindi panatag ang kalooban natin, hindi tayo makatulog. Kaya nga maiintindihan po natin ang sinabi ni Job sa unang pagbasa. Sabihin niyo sa akin, basa. Sabihin niyo, basa. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Na-experience niyo na yon? Na-experience nyo na yon. Kaya, ang paalala sa atin, lahat ng tao nakakaranas ng kahinaan. Pero ang tanong, ano ang ginagawa mo pag nararanasan mo yung kahirapan na yan? Itinuturo sa atin ng mga pagbasa ngayon,
dumaing tayo sa Panginoon. Lumapit tayo kay Jesus. May mga nagtatanong sa akin, Father, masama po bang sisihin ng Diyos? Masama po bang magtanong sa Diyos? Masama po ba na magduda sa Diyos? At ano ang sagot? Masama o hindi? Hindi. Dahil tandaan mo, nauunawaan ng Diyos na hindi mo nauunawaan ang buhay at hindi mo nauunawaan ng Diyos. Di hamak na mas malawak ang pangunawa niya sa iyo, kaya alam niya na hindi lahat ng bagay maiintindihan mo. Kaya ka nagtatanong, kaya isinisisi mo ang lahat sa Kanya, kaya nagdududa ka sa Kanya. Hindi dahil gusto mo siyang talikuran, kundi dahil hindi mo lang maintindihan. Kaya nga sa panahon ng kagipitan, ano ang dapat mong gawin? Huwag kang tumigil sa pananalangin. Kahit pa ang laman ng panalangin mo ay paninisi, panunumbat, reklamo, at daing, magdasal ka pa rin. Dahil kahit ang iyong mga hinaing sa tenga ng Diyos, panalangin pa rin yan. Akala kasi natin pag nagdadasal, dapat lahat ng sinasabi mo maganda. Hindi. Huwag mong i-filter. Kasi alam ninyo, kapag iba ang lumalabas sa bibig mo at iba ang laman ng puso mo, ano ang naririnig ng Diyos? Hindi yung sinasabi ng bibig mo, kundi yung nilalaman ng puso mo. Dahil dyan nakatingin ang Diyos. So what's the point of choosing your words? What's the point of filtering your prayer? Just open your heart to God. Yan ang totoong panalangin, yung tapat na puso, kahit ang laman nito'y mga hinanakit. Minamahal kong mga kapatid, kapag tayo ay nagbukas ng puso sa Diyos, sana'y bukas din ang ating kalooban sa tugon ng Diyos. Kasi, kuminsan, akala natin kapag tayo'y dumaing ng paulit-ulit, akala natin mapagbibigyan din tayo palagi. At ang totoo'y hindi. Sa katotohanan, narinig natin sa mabuting balita ngayon, buong bayan nasa pinto ni Jesus, humihiling ng kagalingan at ng kalutasan sa kanilang mga suliranin sa buhay. Tanong, lahat ba napagbigyan ni Jesus? Lahat ba ng kahilingan ay kanyang tinupad? Lahat ba ng may sakit ay kanyang pinagaling? Oo o hindi? Hindi. Sinabing marami, pero hindi sinabing lahat. At ito'y isang paalala sa ating lahat na ang panalangin ay hindi garantiya na matatapos ang iyong problema. Sapagkat hindi naman ipinangako ng Panginoong Jesus na aalisin niya lahat ng paghihirap sa buhay mo. Hindi. In fact, sinabi niya, kung nais nino mang sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus. Sinabi din niya sa The Beatitudes, di ba? Na mapalad ang mga nagtitiis ng kahirapan. Hindi dahil natutuwa ang Diyos na nahihirapan tayo, kundi may karunungan ang Diyos sa pagdanas natin ng mga paghihirap dito sa mundo. Si Job, sa unang pagbasa, namatay ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Sunod-sunod. Inalis ang lahat ng mga kabuhayan niya. Nawalan siya ng pera at ng kabuhayan. Nagkasakit pa siya. Ano pa bang hahanapin ninyo? Parang sasabihin natin, lahat naman ng kamalasan, naranasan niya. Tanong, si Job ba ay mabuting tao o masamang tao? Mabuting tao siya. Kaya huwag niyong iisipin na kapag nahihirapan kayo sa buhay, pinarurusahan kayo ng Diyos. Hindi. Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari kay Job ang lahat ng bagay na yon? Hindi dahil pinarurusahan niya si Job, hindi dahil natutuwa siyang may taong nahihirapan, kundi ginamit niyang instrumento si Job
upang maging mensahe sa lahat ng tao at sa ating lahat na sa kabila ng kahirapan, pwede kang magreklamo, pwede kang dumaing sa Panginoon, pwede mo siyang sisihin, pero bandang huli, sa Kanya mo pa rin isusuko ang buhay mo at magtitiwala ka pa rin sa Kanya. Amen ba yon? Kaya nga, ano ang sabi ni Job sa wakas ng lahat ng ito na kanyang naranasan? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi, purihin ang Panginoon. The Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. And that is the attitude of someone who experiences suffering yet did not lose his trust in the Lord. Kaya nga kahit daing mo, panalangin pa rin yan sa Panginoon at magpapatibay yan ng pananampalataya mo sa Kanya. There is a purpose bakit may ilang mga tao na dinidinig ang kanilang panalangin at pinagagaling sila sa kanilang sakit at nakararaos sila sa kanilang pinagdaraanan. Tulad sa Ebanghelyo, ibinangon ni Jesus ang biyanan ni Simon Pedro. Bakit? Sapagkat naglingkod siya sa mga alagad at sa ating Panginoon. May dahilan. At may dahilan din kung hindi dinudinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Uulitin ko, may dahilan din, mali pala yung word ko, may dahilan din kung bakit hindi tinutupad ng Diyos ang ating mga hiling paminsan-minsan. Bakit? Sapagkat kung minsan ang ating pagiging sugatan ay nagiging instrumento upang ang kapwa natin ay damayan. Sino ang makapagsasabi sa kanyang kapwa na naiintindihan kita, kundi yung nakaranas din ng karanasan niya? Sa namatayan, sino ang makapagsasabi ng naiintindihan kita, kundi yung taong namatayan din? Sinong makapagsasabi sa isang taong may sakit na naiintindihan kita, kundi yung taong nagkasakit din? Sinong makapagsasabi sa isang taong nakakaranas ng problema sa pera, kundi ang isang tao ring nakaranas na mabaon sa utang? Kaya maaaring pinagdadaanan mo yan kasi balang araw magiging inspirasyon ka sa iba at maaakay mo sila sa ating Panginoon. Ganyan din si San Pablo, narinig natin sa ikalawang pagbasa. Ano ang sabi niya? Kusang loob akong umako ng kahirapan upang yung mga nakararanas ng paghihirap ay mailigtas ko man lamang. I became all things to all men. To the weak, I became weak so that I may save some. Na yun man lamang makaranas ng kanyang pagdamay ay makaranas din ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya may dahilan kung bakit mo yan pinagdaraanan. Pero kapatid, huwag mong susukuan ang panalangin. Napapagod ka, pero huwag kang hihinto. Huwag kang susuko. Sabi nga sa Ingles, stop when you are done, but don't stop when you are tired. Huwag kang hihinto kapag pagod ka. Magpahinga ka lang. Huminto ka kapag tapos na. Alam ninyo, akala ko hindi ako magiging pari. Kasi, bakit ba naman kung kailan ako nasa seminaryo at matatapos na ako, saka pa dumami yung mga problema sa buhay namin? Alam nyo ba, nung pumasok ako ng seminaryo, nawalan ng trabaho yung tatay ko. Pero nagtiyaga ako, kahit gustong-gusto ko nang lumabas at itigil na dahil mas malaking gastos ang patuloy na mag-aral sa seminaryo. Pero tinulungan naman ako ng Panginoon. Pero hindi ko maintindihan, nung malapit na akong ordenang pari, mas madami yung problema. Yung pamilya naming buong-buo, muntik nang magkawatak-watak dahil sa dami ng financial crisis,
relationship problems na dumating sa aming pamilya. Kaya ang conclusion ko noon, ayaw ng Diyos na maging pari ako. Pero awa ng Diyos, gumamit siya ng mga tao na tumulong sa akin para makita. At mayroong mga pangyayari na nagbigay sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy sa kabila ng mga problemang iyon. At alam ninyo, ang tanong ko sa Diyos, bakit naman gusto kong maglingkod sa iyo, pinahihirapan mo ako? Bakit yung ibang pamilya naman, maayos? Bakit ako na gustong magpare, ganito ang nangyayari sa aming pamilya? Alam nyo, nung nakadapa ako sa harap ng altar nung ako'y inoorde ng pari, parang narinig kong bumulong ang Diyos sa akin, anak, isinilang ka sa isang pamilya na hindi perpekto dahil ang simbahang paglilingkuran mo hindi rin perpekto. At ang mga taong lalapit sa iyo hindi rin perpekto. At yung mga kahinaan na naranasan mo ang siyang magpapatatag sa kahinaan ng mga paglilingkuran mo. You were born in an imperfect family because you are going to serve the imperfect family of God. At sino makakaintindi sa mga taong sagatan, kundi ang isang taong nakaranas din na maging sugatan? Kapatid, okay lang magtanong sa Diyos, okay lang magtampo, okay lang magreklamo, okay lang na dumaing, dasal pa rin yan. Pero sana, huwag mo lang buksan ang puso mo. Buksan mo rin ang paningin mo at ang tenga mo na baka may gustong ipakahulugan ng Diyos. Baka meron kang misyon at ginagamit lang niya yung kahinaan mo ngayon para sa takdang panahon ay makita mo kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos. At ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.